Umabot sa mahigit 10 oras sa talakayan ang unang araw ng Bicameral Conference Committee meeting. Dito, binusisi ng mga mambabatas ng kaparehong kapulungan ang panukalang budget para sa sektor ng edukasyon, kalusugan at agrikultura. Ang detalye ihatid sa atin na Sofia Potenciano live mula sa Batasang Pambansa. Sofia? Princess, sa unang araw ng pagdinig ng Bicameral Conference Committee para sa panukalang 6.793 trillion pesos budget para sa 2026, sumalang ang sektor ng edukasyon, agrikultura at kalusugan. Ang makasaysayang araw na ito, ang pinakaunang araw sa kasaysayan na bubuksan sa publiko ang BICAM, ay sumasalamin po sa paninindigan ng Kongreso na tanggalin ang tabing sa usaping budget at talagang ipakita kung saan napupunta ang bawat piso ng buwis mula sa dugo at pawis ng bawat Pilipino. Yan ang inihayag ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing sa pagbubukas ng Bicameral Conference Committee meeting noong December 13. Sa loob ng mahigit 10 oras na talakayan para sa House Bill 4058, unang sumalang ang panukalang 2026 budget ng sektor ng edukasyon, kalusugan at agrikultura. Sa layong palakasin ang suporta ng pamahalaan sa mga mangingisda at magsasaka, nadagdagan ng mahigit 53 billion pesos ang panukalang pondo ng agriculture sector. Dinagdagan din ang health sector ng halos 71 bilyong piso para sa subsidiya sa PhilHealth, pagpapatayo ng mga ospital at pagsulong ng zero balance billing program ng pamahalaan. Samantalang nasa mahigit 50 bilyong piso ang idinagdag na pondo para sa sektor ng edukasyon. Sa kabuuan, nasa 1.38 trillion pesos ang nakatakdang pondo para sa sektor, ang pinakamalaking budget na naitala para sa isang ahensya sa kasaysayan ng bansa. Malaking bahagi nito ay ilalaan sa Basic Education Facilities Program at sa Universal Access to Quality Tertiary Education Program. It will be easier and quicker for the students to ask for assistance rather than magre-request pang SUC sa CHED and then babalik pa. It will take some time. Baka tapos na yung klase, tsaka palang dumarating yung tulong-duno. Just looking at the time constraint on having to put together the BICAM report at the soonest possible time, the option I'm leaning towards is to centralize all tulong-dunong to CHED Central Office. Kaugnay niyan, inaprubahan din ng mga kinatawan ang paglipat ng 2 billion pesos na pondo ng tulong-dunong Student Assistance Program sa Commission on Higher Education o CHED. Anila, sa pamamagitan ng hakbang na ito, mas maraming mag-aaral ang makikinabang at magkakaroon ng access para sa educational assistance. Princess, patuloy pa rin isinusulong ng Kongreso at ng Senado ang transparent, cohesive at tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino na pagtalakay para sa 2026 national budget. Mula dito sa Kamara, para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress